Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa makababayan nating OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mabangpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating kababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalo-lalo na doon galing po sa mga fentanyl ng mga vlogger bakabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration sa katagalan bakabayan, ang kanilang mga paninira ang magkatotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama nyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pibibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa tagapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Monday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check more natin kung sino mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa ating listahan, ang nanguna po, si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 87 lahat ng mga comments. Nandiyan po si Jillian Quezon, meron siyang 38 na mga comments. Ayeng Gementiza, meron siyang 38 also na mga comments. Maria Medesiplon, meron siyang 37 na mga comments. And Moonflower, meron siyang 28 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating pong mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. And also, thank you sa lahat po ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge rin po natin ang ating pong mga channel members. Nandyan sila si Maricres, Barbara Butler, Katita Dar, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Casellejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, and Bia Bibar. Great natin mga kababayan ang ating pong mga early birds, yung lagi pong naunguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Moonflower, Lynn Gonzalez, Emmy Mapalad, Aspernito, Liani Reed. Nandyan po si Moneth Borromeo, Edoy Chokdi, Joseph Rabanes, nandiyan po si Luzana Nerpio, Lolita Banaines, Len Dalim, Tony Velia, hi to biyahe ni AJTV from South Korea, nandiyan po si Aida Sinsua. So, kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Of course, I'm hoping na sana magandang ating gising umaga at meron pa tayong energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. And of course, like yung sinasabi dito po sa ating mga kababayan po, nagagigising pa lang at wala pang energy ngayong umaga. Well, don't worry, si Sir Ivan po ang bahala sa inyo kasi painitin ko po agad ang inyong mga umaga mga kababayan kasi marami po tayong baon po ng mga pasabog at napakainit po na balita ngayong araw. So, siya nga pala, kung napansin niyo po nakapag-vlog si Sir Ivan nga, di ba Monday makabayan, mostly wala po si Sir Ivan. Minsan, nandyan si Sir Ivan. Ngayong araw kasi mga kababayan, di ba holiday po dyan sa Pilipinas? Kasi nga, dineclare po ni PBBM na regular holiday ngayong araw, June 17, kasi ito po ay pagunita. Pag-celebrate po ng mga yearly feast makabayan, yun yung Feast of Sacrifice or Eid el-Adha ng ating Muslim na community or ating Muslim po na mga brothers makabayan. Okay? So, happy ang lahat. So anyway, so Monday na Monday makabayan at saka alam nyo po, napakainit pa rin po ng balita, napakainit pa rin po mga usapin yung tungkol dito kay Kibuloy, tungkol dito po sa mga nangyari po sa nausog rally makabayan at saka dito rin po sa issue po ni Digong kasi nga ngayon talagang masabi natin dito na sila po ay nag-double time na mga kababayan. Talagang nagpanic na ho sila ngayon. Lalong-lalo na dito rin po sa usapin po ng nausog rally makabayan.
Di ba, natanong natin kahapon, actually meron akong nakita kahapon doon po sa ating last vlog mga kababayan. May natanong kasi, kumusta daw Sir Ivan? Sabi niya, kumusta Sir Ivan yung yung na-autog rally, yung ma-autog rally mga kababayan, doon po sa Hong Kong, yung non-remittance day lang mga kababayan. Di ba, dineclare nila or schedule nila yon na June 15 mga kababayan doon po sa Hong Kong kasi nga magkakaroon po ng ma-autog rally non-remittance day. Wala po tayong nakita po na post na mga kababayan, as in wala po tayong nakita. Then I found out na nireschedule pala ng mga kababayan, iniba pala yung kanilang schedule kasi nga ayon po doon sa nag-post, doon po sa kampo po nila ni Trixie, sa kampo po nila ni Joy, kampo po nila ni Sas mga kababayan. Nabasa ko doon sa baba na walang masyado daw nag-confirm na pupunta or atin doon po sa rally ng mga kababayan. Kaya nakapag-decide sila na i-reschedule. This coming June 22 yata yung makahaban, if I'm not mistaken. June 22 yata yon. So dito rin makikita po na wala nang masyadong interesado dito po sa kanilang ginagawa po na pang-uto. Ito pong rally po na pagmumura rally makabayan. Kasi nga sa totoo lang, wala naman talagang kwenta yan eh. Walang magawang or walang nagawa pong kabutihan sa taong bayan, ito pong pagmumura rally nila. Kasi nga ang point dyan, ang kanilang goal po dito sa lang rally ay only i-disturb nila makabayan ang posisyon ni PBBM. Gusto kasi nila napabayan po sa pwesto si PBBM kasi gusto nilang ipasok ito pong si BP Sara Makabayan. So ngayon, konfirmado po na wala nang interesado dito po sa ilang kanilang ginagawa po na rally Makabayan. Pero ilan na lang yung pong siguro mga nabayaran po ng kampo po ni Digong Makabayan, yung kanilang organizer na kitang-kita naman talaga na mga bayaran po Makabayan. And also, ang kanilang po mga vlogger na talagang bayaran talaga, kaya sila na po dito talagang nangugat Makabayan. Alam niyo ba nangugat? Yung sa kakasalitan na, kadadaldal na, nangugat na dito. Nakita ko nga sila po doon, sila si Bimar, si Bisdak, yung mga banateros, na kahit anong gagawin na dito makabayan, unti-unti na sila dito, inalisan po or nag-alisan po ang kanilang mga viewers, nag-alisan po doon yung mga makadidiis noon, na ngayon sumuporta na po sa gobyerno natin, at talagang konfirmadong ilan lang po sila ng mga membro makabayan. Diba sa sunod-sunod pa nga nila ng mga rally, ilan lang po ang sumasama makabayan, hindi ka umaabot ng 50, diba? So konfirmado to na wala na pong interesado sa kanilang ginagawa pong pang-udyok po na para po paalisin po sa pwesto si PBBM. Hanggang nakita ko po yung live po ni Trixie Makabayan. Well, ayaw ko pong tatawagin niya na attorney kasi hindi naman sa attorney Makabayan eh. Hindi na po attorney itong si Trixie kasi siya po ay nadispar daw. So Trixie na po ang tatawag sa kanya. Alam niyo ba, nakita ko sa kanyang live Makabayan, high-blood na high-blood talaga. high-blood talaga. Kasi nga siya po ay kinuwag dito ng kanyang viewers. Kasi daw, sabi niya Makabayan, na nag-post daw siya sa bagong schedule po sa ma-autog rally dyan sa Pilipinas, di ba sa Pampanga, Angeles yung Makabayan. This coming June 22 yata yun ang sabi nila. So June 22, magkaroon po dito ng schedule ng ma-autog rally doon po sa Pampanga. Pero di ba sabi ko rin po sa inyo na yung Pampanga Makabayan, ayun no, sa Angeles ka pala, sa Angeles ay baluarte ho yan ng mga dilawan. Kasi nga, yan po ibalwarte po ni Lini Makabayan, if not mistaken. Kasi nga, ang mayor dyan Makabayan, si Mayor Reyes, di ba, sinuportaan niya si Lini at si Kiko during po sa eleksyon. At meron pong post po sa newspaper, meron pong mga pictures Makabayan na ito po yung nagpapatunay na suportado niya si Lini Robredo at saka si Kiko Makabayan during po sa eleksyon, yung si Mayor Reyes yata yon. So, dito po sa gagawin nila na rally, dyan po sa Angeles Makabayan, talagang ito po'y maproblema. Baka ito po'y magkakagugulo ng po makabayan, magkakatensyon. Kasi nga alam mo natin, kapag hindi labalwarte, sinusulong nila yan, talagang hard-headed sa makabayan na samantalang alam naman nila na sila po ay sinusuka po sa lugar na yan kasi ayaw po ng lugar na yan yung mga Duterte makabayan, di ba? Ngayon, ipakita ko muna mamaya ipapakita ko sa inyo yung vlog po ni Trixie Makabayan kasi marami ditong malaman kasi nga yung DDS ay talang nilaglag ni Makabayan.
Kasi nga, 'di ba, alam ho natin ito pong katulad po nila na noon sa dugo po lang ni Roque, yung mga banat to na Roque na samantalang kapag sila po dito ay parang mako-corner makabayan at saka dalda ng daldal, salita ng salita, pero hindi na nila na malayan na madudulas pala sila, matalisod sila makabayan at meron sila mga information dito na masabi na sa tingin natin ito po ay nakatulong sa mga investigasyon po sa nangyari sa Pogo. Meron pong makabayan, meron pong nasabi dito si Roque, meron na pong nasabi dito, ito pong si Trexie kasi nga siya po ay nadulas makabayan. So mamaya ipapakita natin yan. And also, pag-usapan rin po natin, kasi nga, si Hitad makahabayan, alam niyo si Hitad, gunggong talaga to napag-usapan niya, yung tungkol po doon sa, actually caption lang sa caption niya makahabayan, sabi niya si PBBM daw, kasi nga Marcos Jr. tsaka Lisa Satanas or Lisa Max ang sabi niya, ito daw ay a protector daw ng Pogo makahabayan. Protector na ng Pogo si PBBM at saka si Elisa makahabayan. Gonggong talaga Basta kahit ano lang po sasabihin dito, basta kahit na makapag-vlog lang ho siya makabayan, na wala naman siyang ebidensya ipapakita na si PBBM at saka si Elisa konektado po or protector po ng Pogo. Alam ho natin kung sino po yung Pogo Queen doon sa Pampanga makabayan, di ba? Alam ho natin yan kasi sino yung Pogo Queen. Pero dito, kasi nga siyempre pinagtanggol nila itong si Mayor Alice Go makabayan kasi sabi lang kawawa daw marami daw ginagawan daw ng mga memes makabayan si Go. Di ba alam mo natin, the way po magsalita po itong si Mayor Alice Go na lumalabas po ang kanyang dila makabayan kapag parang yung letter R na, kapag letter R na, gumaganon po yung dila niya. Di ba marami itong nakita dito ng mga memes makabayan. So doon, alam ho natin na protektado nila itong si Go at sinuportahan si Go kasi magkakapera sila dyan makabayan. So ang ginawa po dito ni Hitad, ang nilagay niya doon po sa kanyang caption makabayan ay siyempre si PBBM naman po as si Elisa, protector daw ng Pogo. Ngayon, pinanood ko po makabayan. As in, the whole vlog ni Hitad, talagang pinagtsagaan ko po na panoorin panoorin yon para meron akong ma-report at para meron akong makuha po na information kung paano niya ito kinonek si PBBM doon po sa Pogo makabayan. Kung paano niya kinonek si PBBM at si Elisa doon po sa Pogo. Natapos na lang ang kanyang vlog makabayan, hindi man lang niya nakonek si PBBM at saka si Elisa sa Pogo. Bangkos ang mga pinag-usapan niya doon. As in the whole live niya, una niyang pag-usapan. Kasi may plano pala na magkaroon dito ng hearing doon po sa Senate hearing makahabayan, di ba yung PDLX, pagpatuloy daw makahabayan. So meron nakuha po ng information, ito pong si Hitad na this coming July 2 daw makahabayan, July 22 daw ang next na hearing dito sa PDLX. At saka sabi niya makahabayan, meron na silang bagong pasabog na naman daw. Bagong pasabog na naman makahabayan sa PDLX, isamantalang hanggang ngayon, nasaan na ba yung sinasabi nila na pulboronic video makahabayan? Di ba hanggang ngayon? At dito rin po sa PDLX, wala namang PDLX kundi Morales Leaks na makabayan, hindi naman PDLX. Yung dokumentong ginawa po ni Morales makabayan, abay fraud naman 'yon. Wala talaga gawa-gawa lang makabayan, di ba? Tas gusto na nila i-connect dito kay PBBM, gusto na ito i-connect po kay Elisa para po sisiraan po yung dalawang makabayan, ating presidente at ating pong first lady. Yun naman ang goal talaga sa PDLX, gusto lang ipapahiya lang po si PBBM at saka si Elisa makahabayan. So sabi po ni Hitad, July 22, magkaroon naman daw ng PDLX makahabayan. At sabi pa nga niya, di ba this coming July 22 makahabayan, ang next po na suna ni PBBM. So sabi niya, baka daw hindi matuloy ito pong suna ni PBBM makahabayan kasi daw magkaroon dito ng PDLX. At sabi niya, gagawin daw nila ang lahat para daw hindi matuloy yung suna kasi wala daw kwenta ang ginagawa dito ni PBBM, wala daw siyang nagawa sa Pilipinas makahabayan. Ano pa daw ang kanyang sasabihin doon sa suna? So meron silang gagawin dito na hakbang na hindi po matuloy daw itong suna makahabayan. So yan po ay babantayan natin kasi meron silang sabi pa nga plan B. Plan B na naman mga kahabayan. Napansin ko dito, ilan na ba yung mga plan B sinasabi nila? Hindi ko na mabilang Di ba? Ilang beses na sinasabi po yung meron silang plan B, meron silang plan B. Pero ang mga plan B na makahabayan, hindi po talaga ito mag-prosper lagi. Di ba? Hindi talaga ito magtatagumpay. Ilan na bang sinabi na ng plan B makahabayan?
If not mistaken, siguro mga 12 na ba? 13 na ba? Sinabi na ng Plan B. Pati ang kalang mga vlogger po, ng mga gunggong talaga, ng mga bayaran, sinasabi po, ito na ating Plan B. Hindi na ito matutuloy na ito. Pasabog na dito na Plan B na hindi na po paniniwalaan si PBM kasi meron silang ipapakita doon na video, meron silang ipapakita dito ng mga dokumento na mapapatunay na masisara dito itong si PBM at matatanggal daw sa pesto si PBM. Puro lang Plan B mga kabayan. Hanggang ngayon Plan B pa rin eh. So ngayon, hintayin natin mga kababayan kung ano po ang kanilang Plan B sinasabi dito ni Hitad. And also mga kababayan ko, idagdag rin po natin mamaya sa ating topic na kung saan ito pong usapin po ng Pogo. Kasi nga meron kasing nasabi dito ito pong si Botanding mga kababayan na merong Chino na kung saan parang nag-acting dito na isa pong mafia mga kababayan at naging godfather daw sa mga Pogo at merong koneksyon sa ating gobyerno na may bigay pa nga ng pera sa mga ahensya mga kababayan na siya daw dito yung nagkontrol po ng Pogo mga kababayan. Ngayon naalala ko, kasi nga meron kong hinanap po na video po ni Percy Lapid mga kababayan. Rest in peace nga pala kay Percy Lapid, ka Percy. Meron kong nakita po na video mga kababayan na noon pa, paragi itong binabanggit po ni Percy Lapid. As in, marami niyang mga video mga kababayan na ito po ay mga babala niya, mga paalala niya, at saka talagang binasag niya yung tungkol dito po sa pagkasangkot po ni Digong, si Michael Yang, dito po sa Pogo mga kababayan. Maraming video po si Ka Percy. So marami dito nag-isip mga kababayan, hindi kaya pinaligpit po si Ka Percy dahil po sa issue ng Pogo mga kababayan. Ito yung aking pong nasa aking isip mga kababayan. Analysis ko man na to, opinion. Baka itong issue na to sa Pogo, ito po yung laging sinasabi noon ni Percy, babala nila sa atin na mangyari ito. So nangyari naman talaga mga kababayan, baka ito yung dahilan kaya pinaligpit po itong si Percy Lapid. Okay, so pag-usapan natin yan mamaya. At syempre, marami pang iba. Alam naman po si Sir Ivan, marami itong binibatato ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo magpapatuloy mga kababayan, syempre kagumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na sana nasa maayos tayo na kalagayan. Nandiyan po kasama natin ang mga pinalangga na mga Marcos loyalist. At siyempre, kasama rin po natin ang mga DDS na mga matitino. Nandiyan po kasama natin ang mga Pinklawan at saka yung mga Dilawan. At siyempre, i-welcome rin po natin ang ating po mga new subscribers. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so anyways mga kababayan ko, as usual, before babalik doon sa mga topics natin na napakainit, lalo na yung mga paninira po ng kabilang kampo mga kababayan, well, ipapakita ko muna sa inyo yung good news dito po sa ating gobyerno at kay PBM mga kababayan and also kay SMR. For more details, let's watch this. May napagkasunduan na ang Kamara at Senado kaugnay sa pagpasa sa panukalang pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Yan ang binunyag ni House Speaker Martin Romualdez matapos niyang pangunahan ang pamamahagi ng ayuda sa Chaong Quezon. Yan ang ulat ni Melales Moras. Sa kabila ng kanyang edad at kapansanan, tuloy pa rin sa pag-aaral ang 51 taong gulang na si Ven na taga Chaong Quezon. Second-year college student siya at hirap man sa buhay, pilit siyang nagsisikap para sa kanyang pamilya. Kaya't laking pasalamat ni Ven nang isa siya sa mapiling benepisyaryo sa pamamahagi ng iba't ibang ayuda sa lalawigan ngayong araw. Malaking tulong po sa katulad namin estudyante, lalo na po ako may sariling pamilya na. Yung pong binibigay na ayuda ay malaking kabawasan po yon para sa budget namin sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Pinangunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang convergence program ng iba't ibang ahensya at assistance payout sa Chaong Quezon ngayong araw kasama si House Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative JJ Suarez at iba pang opisyal. Nasa 3,000 magsasaka at 800 estudyante ang nabiyayaan dito ng tulong pinansyal at iba pang ayuda. Sabi ni na Speaker Romualdez at DS Suarez, bahagi pa rin ito sa pagtupad sa pangako ng administrasyon na ang gobyerno mismo ang lalapit sa ating mga kababayan para tumulong at magserbisyo.
Ito ang sinasabi natin, mahal na Presidente, na whole of government approach. Yung buong gobyerno ay nagiging parang isang basketball team. Teamwork ang kailangan. Lahat kami may role. Dati, ang dami-daming pera ng pamahalaan, kaso lang hindi natin nararamdaman. Ngayon, sa ilalim ng liderato ni Pangulong Bongbong Marcos, nararamdaman natin ang pondo ng pamahalaan dahil ito ay naibababa natin sa taong nangangailangan. Sa isang panayam sa media, personal namang ibinahagi ni Romualdez kung anong napag-usapan nila ni Senate President Francis Escudero sa kanilang naging pulong kahapon. Ay, syempre naman yung budget kasi pagkatapos ng SONA, isusumitin na naman yung budget sa year 2025. Kaya doon na lang yung kasunduan na lang ang pinag-uusapan natin ng House at ng Senate. Yun ang pinakamabigat at pinakamalaking legislation po. Patungkol naman sa panukalang pag-amyenda sa Rice Tarification Law, kumusta na kaya ang usad nito? Ongoing po at saka mukhang nagkakasunduan na ang House at yung Senate at mukhang malapit na matatapos nila, magkakaroon tayo ng magandang resolusyon. Bago pumunta sa Quezon, nagsilbi ring panauhing pandangal si Speaker Romualdez sa 2024 Philippine Institute of Civil Engineers Mid-Year Convention, International Engineering Expo and Technical Conference sa Pasay City. Dito hinikayat niya ang mga Pilipinong inhinyero na tulungan ang administrasyon sa pagbuo ng mahalagang proyektong pang-infrastruktura sa bansa. Pangako ng Kamara, patuloy nilang tutugunan ang pangailangan ng ating mga kababayan sa anumang paraan na kanilang makakaya. Okay, so palapakan naman natin si PBBM Kabayan and also ang Marcos Administration. So kung nagustuhan niyo po ang ating Good News mga kababayan, please like naman po sa ating video at saka don't forget please na i-share natin ating video mga kababayan para marami po tayong matulungan po ng mga kababayan, mga viewers po na hindi po mga well-informed, mga kababayan po natin po na nauto doon sa kabilang kampo, makita po nila ang ating pong vlog mga kababayan. So makakatulong tayo para maging aware ho sila at para po malaman nila ang totoong mga balita mga kababayan. Okay, so please don't forget, ang konting favor lang po, i-share natin po ating video. Okay? So, anyways mga kababayan ko, may nakita kasi ako, may nakita sa akong na post po mga kababayan na isang ambulansya na puno po ng mga soft drinks. Sino ba nakita nito na balita mga kababayan? Actually, sa amin po ito sa naglagay po isang concerned citizen. Ito daw itong location nito ay sa Paniki, Tarlac Ambulance mga kababayan. Kasi nakita niya nag-deliver daw ng soft drinks sa Quiapo, Nueva Ecija. So sabi ko ito mga kababayan, ano ang gonggong naman ito? Ang pangit naman ito pag ganito. Kasi nga, 'di ba, siyempre ang ambulansya mga kababayan, ginagamit ho 'yan para po sa tao. Ginagamit ho 'yan lalo na meron pong emergency mga kababayan, saka meron pong nagkasakit po na kababayan natin. So kailangan talaga natin po na meron pong reserve ambulansya na pwedeng magamit. Yan po ay bawal na bawal. Gagamitin ho 'yan sa mga ganyan mga kababayan. 'Di ba? Ang pangit talaga eh. Yan ang ayaw ko dito po sa mga kung saan mang na local government po or saan mong area ang gumawa ito mga kababayan na dapat lang ito po ay kakasuhan. Para sa akin, dapat bigyan ito ng lesson mga kababayan para hindi na po ito ulitin. Kung ito po ay gobyerno ha. Pero kasi nga tiningnan ko mga kababayan na wala kang sinong kita na mark red plate eh. Parang wala kong nakitang red plate. Baka siguro nasa likod sa unahan mga kababayan yung red plate. Or baka nakalagay po dyan sa may taklob yan. Ang tawag yan, taklob. Parang door niya na pataas. Baka nandyan po nakalagay. So, dapat rin po na titingnan natin na hindi po, ito po ay red plate kasi kapag red plate mga kababayan, yan po ay government. So, kapag hindi po red plate, siyempre yan po siguro ay NGO mga kababayan na ambulansya. Isa na pong NGO, non-government, na grupo na tumutulong na dito sa gobyerno natin. So, hopefully, hindi po yan red plate. Pero kapag red plate mga kababayan, para sa akin, dapat po ito po ay papatawan po ng kaso kasi hindi ito maganda. At para hindi ito pamarisan po ng ibang gobyerno mga kababayan. Kasi nga dito sa comments sa baba, ang tinitira naman nito, ang sinisira naman nito si PBBM, ang simpleng issue, hindi naman kasi yan simple, talagang pangit na issue yan mga kababayan eh. Ang problema na ganyan, ano bang kinalaman ng ating presidente? Ano bang kinalaman po ni PBBM?
Ang gumawa niya, mga kababayan, individual ho. Ang gumawa niyan, individual, kung ano, saan mang area po na local government na yan, ang gobyerno natin, ahensya natin, dapat sila na po ito ang titirahin natin. Hindi dapat natin po i-connect si PBM kasi hindi naman po lahat, wala naman pong CCTV si PBM na makita niya kung ano po yung ginagawa po ng ibang local government, mga kababayan. Hindi niya alam yan. So dito lang po natin malalaman kapag meron na po mag-viral at meron na po mag-post po na hindi maganda na ginawa po ng alleged gobyerno natin. So dapat yan po ay actionan, mga kababayan. So sabi dito ni Glenn Pantaras, Gisiti LPT, sabi niya, minsan tayo din dapat sisihin kasi tayo ang naglalagay sa mga taong hindi naman karapat-dapat na mamumuno. Napakasakit lang isipin kapag emergency, napakahirap manghiram ng ambulansya kung hindi sira ginagamit. Tapos makikita mong ganyan, kawawa ang mahirap nating kababayan. At dapat yan po ay aksyonan, mga kababayan. Okay, so for the mga kababayan, pag-usapan na po natin itong issue po ng Pogo. Kasi nga, before na po i-insert yung video po ni Rocky, mga kababayan, yung doon po sa programa niya sa SMNI. I'm not sure kung kailan ito nasabi ni Rocky, mga kababayan. I think siguro this is last week. Meron kasi ako nakita na clip po na nakapost doon sa Twitter na ito talaga isang malaking ebidensya na konektado po at saka kasabwat po yung previous administration, mga kababayan. At talagang natalisod na naman dito itong si Roque. Yan ang gusto ko sa kanya, mga kababayan. Palaging madulas eh. Sana palaging ganyan si Roque. Madulas kaagad eh. So before that, ipakita ko muna sa inyo yung balita kasi nga patong-patong ditong ikakaso po ng DOJ dito po kay Mayor Alice Go, mga kababayan. For more details, let's watch this. Kasampahan na ng patong-patong na kaso si Bamban Tarlac Mayor Alice Go dahil sa pagkakadawit niya sa illegal na Pogo operations. Posible ring kasuhan ang inarestong Chinese national sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga na hinihinalang torture master. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Fawit. Kinumpirma ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na inilalatag na nila ang kaso laban kay Bamban Mayor Alice Go. Meron na umano silang mga ebidensya sa pagkakasangkot ng alkalde sa operasyon ng Pogo sa Bamban. We will meet as a body to finally decide on the charges kasi medyo marami ho. To be honest with you, there are a good number of criminal charges that we could file against the mayor of Bamban. So ang usapan namin kagabi was we would focus on the most serious and the non-bailable charges. Hindi mo na idinitalye ng PAOK ang mga kaso pero siniguro nito na mabibigla ang publiko sa dami ng reklamo na haharapin ni Go. Matatandaan nitong May 31, naging epektibo ang 6-month preventive suspension ng Ombudsman kay Go para bigyan daan ang investigasyon sa kanya. Sa Pampanga naman natapos na ang paggalugad sa 10 hektaryang Pogo compound sa Porac. Pero sabi ng PAOK nagsisimula pa lang ang pagbibigay hustisya nila sa mga naabuso ng Pogo. Ang nahuling Chinese at pinaniniwala ang Pogo torturer na si Wu Lifeng posibleng makasuhan at makulong ng hanggang 6 na taon. Pag yan ay turo yan, kasama sa kakasuhan natin ng human trafficking. Pag naituro yan, nanggugulpi yan, ha? Oo. Tapos, ma-detain muna dito yan, makukulong, masisintensyahan. Pag nasa-serve niya na yung sentence niya, tsaka siya i-deport. Lumakas umano ang ebidensya na torturer ang Chinese matapos makita sa kanyang cellphone ang larawan ng 2 patay na Chinese nationals. Okay, so mga kababayan ko, itanong ko lang dito, pabor ba tayo o agree ba tayo na i-ban na sa Pilipinas ang Pogo? Please comment dyan sa baba at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan, okay? So ito na, mga kababayan, ipakita ko sa inyo, ito pong portion po sa programa po ni Rocky doon po sa SMNI kasi nga nasabi niyan dito, ito po yung malaking ebidensya. Malaking ebidensya na may kinalaman talaga or kasabwat po yung previous administration, mga kababayan. Sabi niya meron ng mafia eh. Mafia daw ito, isang godfather po dito sa Pogo at naglilibot dito sa mga ahensya natin namigay ng pera, mga kababayan. Namigay pala ng pera. So for more details, let's watch this. Nalaman ko, may isang mafioso, parang godfather pala dito sa Pilipinas sa mga Pogo. Chino rin. At ang gawain niya, bagamat ang representasyon niya, ligay lang siya, kahit sino na may pangangailangan, miski illegal na, dahil ito'y phishing na ng credit card fraud na sa China,
pinaghimusukan. Ang nalaman ko, 200 million ang ginasta, linagay dito, linagay doon, lahat ng ahensya ng gobyerno pinaglalagyan. So dyan ako ngayon nabuisit na matapos ko depensahan itong Pogo, nalaman lamang ko na meron pala silang parang mafia boss dito na godfather na walang ginawa kundi i-corrupt ang ating mga taong gobyerno. Okay? Hindi ko sinasabing completely masama yan. Dahil nagkaroon ako ng isang taga-upa ng isang maliit na condominium na Pogo. Ngayon, wala na. Ano lang naman yun 30 square meters lang yun no? Pero may isang babaeng Pogo worker na opisyalis na nag-upan yun. Ngayon, wala na. Tiwangwang. Okay, so dito po sa statement na sinabi po ni Rocky Makabayan, masasabi natin dito, siya ba ay kasabwat o siya ba ay may alam Makabayan? Sige nga, pilihan natin Makabayan, kasabot ba siya or may kinalaman? I-comment nyo ba dyan sa baba Makabayan? Ngayon, alam pala ni Rocky. May alam po itong si Rocky. Pero bakit ayaw nilang suportahan po yung gobyerno? Kasi nga dito alam nyo Makabayan, talagang protektado nila ito pong si Mayor Alice Go. Hanggang ngayon, ipinagtatanggol nila si Mayor Alice Go Makabayan na wala daw alam dito po at hindi daw ito connected dito po sa Pogo Makabayan. Tama ba sinabi ni Rocky? Maniniwala ba tayo na walang alam itong si Mayor Alice Go o hindi konektado po ng Pogo Makabayan? Samantalang ipapakita ko sa inyo, ito pong post na to, ito po sa previous administration Makabayan at ito po ay kumalat ngayon. Alam niyo ba si Alice Go na kasama na noon po itong si Digong Makabayan at ito po mga nakapalibot sa kanya, abay mga konektado rin po mga kabayan. Di ba yung mga pinagsirkulan-sirkulan dyan? Allegedly, merong mga alam. Paano na, di ba? Ito kasi mga ginagawa po ng mga DDS ngayon, yung pagtatakip nila dito sa ginagawa po ni Digong Makabayan, hindi talaga nila kaya po na pagtakpan yan. Hindi nila matatakpan yung Makabayan. Bakit? Kasi meron talaga ang kakanta at meron talaga po mapapalabas po ng mga ebidensya na ito po'y maikonik po sa previous admin at kay Digong Makabayan. Noon pa si Digong, kasama niya lagi po itong si Mayor Alice Go Makabayan. At kung matatandaan natin, di ba sinabi na ho yan noon po ni Alice Go na ang sumuporta sa kanya, ang tumulong sa kanya para siya po ay manalo maging Mayor Makabayan o naging Mayor Makabayan. Di ba ito pong si Digong? At tumulong rin po yung Duterte administration na para po magkaroon po ng Pogo doon sa Pampanga Makabayan. Di ba? So yan po ay nalaman natin dito na noon pa po kasama na ni Digong ito pong si Alice Go. So wag na po nating lagyan po ng Malaysia Makabayan. Sabi po sa nagpost. Sabi ba wag lagyan ng Malaysia. Malaysia talaga Tsaka best friend siguro ni Rocky ito pong si Alice Go Makabayan. Kaya niya ito po ay laging pinoprotektahan. Ngayon, i-connect na ho natin. Ito pong kasi nga nakita ko po yung video po noon ni Copper si Makabayan na noon pa pala talagang nabigyan na po dito ng babala at talagang binasag na at talagang tinitira na dito si Digong at saka itong si Michael Yang dahil nga dito sa Pogo Makabayan kasi meron pong nalaman ito pong si Copper si na kung saan ito po'y sumabog talaga sa panahon na yon. Kaya sunod-sunod po yung mga video po ni Copper si Makabayan tungkol sa Pogo. Pero siyempre, marami kasing nabulag doon sa panahon na yon ni Digong Makabayan kasi nga, di ba, palagi magmumura. Lagi po dito parang nananakot, saka pagmumurahin ka, saka parang ipakita niya sa taong bayan Makabayan na hindi po totoo yung sinabi po ng akusa sa kanya. Bakit? Siyempre, tumitira kagad yung mga vlogger doon Makabayan. Parang umatake kagad yung mga vlogger. So, ang magiging masama dito at saka nagbibigay dito ng fake news, yung nanira po kay Digong. Pero ang sinabi noon ni Copper si Makabayan nangyayari na ngayon. So for more details, let's watch this. Admin Pogo Company na nakabase sa Cavite at Lucky South 99 Outsourcing Incorporated na nakabase naman po sa Pampanga. Mabibigla umano ang sambayanan kung sino ang nasa likod ng iligal na Pogo sa Pampanga. Ito ang inihayag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na nagsasagawa na ng malalimang investigasyon sa umano'y ugnayan ng Lucky South 99 sa Porac at Zunyuan Technology sa Bamban, Tarlac. May ongoing investigation tayo na merong links allegedly yung Hongcheng Zunyuan tsaka yung Lucky South 99. Ongoing pa po yan. Itong mga susunod na mga araw ko siguro makikita natin kung sino nga ba ang tunay na may-ari sa likod
nitong Lucky South 99. At mabibigla ho ang sambayan ng Pilipino kung sino nga ba talaga natalito. Tayo na. Bongo, musta ba? Musta si Michael Yang? Digong nyo, kumusta si advisor natin, Michael Yang? Ano sabi natin nung una? Magdadala yan ng malaking problema dito sa Pilipinas. Yung krimen dito nila gagawin sa Pilipinas. At kung ano-anong panukala ngayon ang sinasabi nitong mga taong ito. Halimbawa, yun daw mga nasagip nila di umano na mga dayuhan na nagtatrabaho sa Pogo na binihag o kinidnap nitong mga walangya na sinasabing may kinalaman sa Pogo ni Michael Yang, yung economic advisor ni Digong nyo. Ha? Mga kaibigan, yung pala ang ayon sa investigasyon ng pulisya, ito palang mga nagtatrabahong inchik diyan sa mga Pogo, mga kaibigan, kapag ka nagpasya na sila'y lilipat na ng ibang trabaho, pagtatrabahuan. Ang ginagawa po, kinikidnap yan. O kaya, ay pinupuntahan yung pamilya sa China, papupuntahan nila para takutin at para pagbayarin. Pinatutubos pag kinidnap dito, yung nagtatrabaho sa Pogo na gusto nang lumipat, gusto nang lumayas kay Michael Yang, kikidnapin. At ipatutubos. Yan ang natuklasan dito sa Pogo. Alam nyo, may nagsabi sa akin na hindi pa lumalabas itong balitang ito. Yan anyang si Michael Yang, merong mga dami yan na Pilipino na walang ginawa kung hindi bumili ng lupa. At maraming malalaking lupa sa Cavite o property ang nabili niyan para hindi matuntun yung pera. Pagkatapos, pag nabili na, ipabebenta para malabahan yung pera. Para hindi na matuntun na ito ay galing sa droga, galing sa kawalangyaan, mga kaibigan. Ano po? Yan ang sabi ng isang Philippine Offshore Gaming Operator na merong kinalaman kay o nag-uugnay kay Michael Yang, itong dating economic advisor ni Digong nyo, ang involved, sangkot sa sunod-sunod na kidnapping incidents. Ang nagsalita po dito ay si Colonel Rodolfo Castil. Ang anti-kidnapping group chief o hepe ng anti-kidnapping group ng PNP, Colonel Rodolfo Castil Jr. Sinabi niya na itong Cavite-based o nakabase sa Cabiting Shonway Technology Company Limited, ang umano ay may kaugnayan sa 5 kidnapping incidents mula January hanggang September 2022. At sinabi niya na ang pulis o yung 5 nasagip ng pulis ay meron ding kaugnayan sa LY Ground Admin Pogo Company na nakabase sa Cavite at Lucky South 99 Outsourcing Incorporated na nakabase naman po sa Pampanga. Alam nyo, delikado yan sa ekonomiya natin. Yung mga nangyayaring yan at yung presence ng Pogo dito sa Pilipinas. At dahil sa mga nadidiscovering krimen, ang mapipinsala po niyan ay ang ekonomiya ng Pilipinas.
Bakit? Matatakot po yung mga legitimate o lehitimong business investors na mamuhunan dito sa Pilipinas. Dahil baka isang araw sila na mabiktima niyan. Kung ikaw investor, hindi ka mamumuhunan sa isang bansa na masama ang peace and order. Hindi ba? Oh, bakit ka mamumuhunan sa isang bansa na mapanganib ang peace and order, mga kaibigan? Hindi ka mamumuhunan. Ang masama pa niyan, baka sila pa mabiktima niyan. Kaya delikado yan eh. Mga kaibigan, yung pogo na yan eh. Dapat palayasin lahat dito yan eh. Ito naman mga hinayupak na Pilipino rito, nasilaw sa pera ng pogo. Ang daming pininsala niya ng mga kababayan nating nangungupahan. Oh, hindi ho ba? Ganyan sila karami dito. At sinabi na sa mga pangyayari na karamihan dyan ay miyembro ng People's Liberation Army. Ang tagal na natin sinabi niyan eh. Oh. Pagkatapos, yung mga congressman, pinagkakitaan din yan. Pati yung foreign affairs. Sa foreign affairs naman, ang ginagawa ng mga congressman, magre-request sa foreign affairs na utusan yung mission sa China, yung embassy o consulate doon. Pag sinabi mong mission, Philippine mission, yun yung mga embassy at saka konsulado. Susulat si Congressman Valeriano ng 2nd District ng Maynila. Ito, request. Pabigyan ninyo ng visa sa embassy o consulate dun sa China. Yan ang naging sindikato ng pastillas, mga kaibigan. Di ba? Pagkatapos, nung nabuko na, naimbestigahan na itong pastillas gang, kunyari, pinatigil nila. Ang sumunod naman, yun nga, mga congressman naman, sumusulat. Ito naman mga travel agency, dahil yung hindi sila konektado, halimbawa sa sindikato ng immigration, hindi sila kasali. Ang gagawin niyan, lalapit sa isang congressman o kung sinong congressman. Pagkatapos, sasabihin na, sulatan mo si commissioner na ito, i-request mo sa kanya na payagang makapasok dito. So, bago pa lang dumating yung mga inchik dito, nakatimbre na yan sa airport. Titignan yung mga pangalan. Meron ng listahan doon. Magkano ang bayaran dyan? $250,000 ang isang ulo. Sabihin mo, meron kang 5 sa isang linggo. Mga kaibigan, magkano yon? Ilang milyon yon? 2.5 million isang linggo. Sa 4 na linggo, 20 katao. Magkano yon? 2.5, 5. Gawin mong doble, 5 million. May 10 million ka sa isang buwan. Pirmahan lamang nung congressman, gumawa lang siya ng request. Tanongin ninyo kung di totoo. Yan ang modus nila. Yan ang binubulgar natin noon. Noon nandun tayo sa kabilang impilan, na ipinakiusap sa akin, itigil ko. Sabi ko, makukulong yung mga yan eh. Kakasuhan niya, kinasuhan nga eh. Parang yung sinabi natin, si Rodriguez, sisibakin yan. Yung resign, kunyari lang resign yun. Makapal lang ang mukha niyan eh. So dahil po na-boot up itong video po, ito pong vlog po ni Kapper si Makabayan. So dahil nga nag-viral niya ngayon, so marami nag-iisip ngayon, sino ba talaga yung nagpatumba kay Percy Lapid Makabayan? What do you think? Sino sa tingin ninyo ang nagpatumba po kay Percy Lapid? Diba may mga nabanggit sa dito na mga malaki po ng mga tao Makabayan. At sa dito po sa issue po ng Pogo, kasi nga siyempre ang Pogo, napakalaking kumpanya yan na nagbibigay po dito ng resource fund
daw na pera, according po kay Botanding Makabayan, kay Roque, nabibigay daw ito doon po kay Digong. So di ba marami siyang nabanggit ng mga pangalan. So ito po sa totoo lang, panahon to Makabayan, sinabihan na po si Copper Silapid na patitigilin siya, pero hindi siya tumigil Makabayan. Di ba sinabi niya sa huli, meron po napapatigil sa niya, pero hindi siya tumigil Makabayan. Patuloy pa rin po siya ditong nagsisiwalat po ng mga information tungkol ito sa Pogo. So, alam niyo kaban, noon kasi honestly hindi natin to na pinaniwalaan yung mga sinasabi po ni Caperse. Kasi nga syempre, ulitin ko lang po, nabulag tayo sa mga banat po ni Digong. Pero katulad po doon sa kay Trillanes na nangyari Makabayan. Si Trillanes, marami siya mga sinabi noong panahon na yun na mga, di ba, pangako sa dito kay Digong, mga sabi pa nga noon, paninira daw ito kay Digong, at hindi siya pinaniwalaan Makabayan. Bagkos siya po ay kinasuhan. So ngayon, di ba, naglabasan na yung mga claim noon ni Trillanes nangyayari Makabayan. Kasi nga, ang problema noon, marami kasing nabudol doon kay Digong. So, kung sino mga manira dito kay Digong, hindi po natin paniniwalaan kagad Makabayan. Kasi nga, kung ano po yung sasabihin po ni Digong, maniniwala tayo kaagad. Pero yung kabilang kampo, kung sino ba itong mga akusa po kay Digong, hindi natin paniniwalaan. Pero at least, ito pong issue po ni Caperse, yung mga banat niya tungkol po sa Pogo, ang mga banat po ni Trillanes, naglabasan ng Makabayan at talagang lumiliwanag na kasi meron pong mga ebidensyang naglabasan na. So dito po sa video po ni Caperse, marami itong nakuha ito ng mga information na ito po yung mga gamit po ng PAOK Makabayan. Kung maalala natin, di ba, I think that is almost last week Makabayan, di ba sinabi po ni PAOK chairman na meron siyang babanggitin dito na pangalan kung sino po yung may-ari daw ng Lucky South 99 at ito ay nakagulat Makabayan. Magugulat daw ang buong Pilipinas kung sino ang may-ari ng Lucky South 90 na Makabayan. At nalaman po natin dito sa sinabi po ni Caperse, meron pong mga koneksyon at meron pong mga kasabwat nandun po sa ahensya na sa panahon po ni Digong Makabayan na kontrolado po ng isang Chino, isang mafia Makabayan. Na kung saan nagkontrol dito, naging godfather po ng Pogo. Sino yun na Chino Makabayan? Hindi kaya si advisor yun? Hindi kaya si advisor yun? Pero halata talaga eh. Hindi kaya si advisor yun? Doon po sinabi po ni Roque Makabayan, doon parang advisor talaga yan eh. Siguro lang ha. So anyways, before tayo mag-jump po sa ating next topic Makabayan, well, shoutout natin. Nandyan po kasama natin ngayong araw si Alvin Sanchez, nandyan po si Carding de la Cruz, hi to Brando, nandyan po si Marlene Laskay, hi to Ribaya Edith, Emiliana Andino, nandiyan po si Aurora David, Panting, nandiyan po si Levina Carbonel, Marites Santiago, nandiyan po si Nelda Arcio, Joseph Rabanes, Joby Montero, Fee Bronyula. I-shoutout natin si Philip Ponting, ang dearest friend daw ni Jason Lara Makabayan. Nandiyan po si Jemson, si Jemboy, si Jeriel, and hi to Regine of Cute Cebu City. That is greetings come from Rodolfo Randarabor of Tansa Cavite. I-shoutout po natin si Bin Ampay, and hi to Maria Fumoto and Nida Wibredge. Okay? So mga kababayan ko, dito tayo po sa vlog po ni Trixie. Kasi nakakatawa talagang kababayan. Natawa ko dito sa vlog po ni Trixie. As in high blood eh. Kasi nga ang kanya mga viewers, hindi na siya paniniwalaan ito makawan. Hindi na po pinaniwalaan ito pong si Trixie. Kasi sabi niya, nag-post daw siya tungkol po dito sa schedule nila, na bagong schedule po doon sa Angeles Makabayan, yung Mautog Rally, Peace Rally daw Makabayan. Peace Rally ba yan? Nakakatawa naman. Nag-post siya. Ngayon, ang kanyang post Makabayan, as in marami po doong nagbasa kanya na mismo po mga DDS at mismo po mga viewers niya, sabi niya, hindi daw niya matutuloy Makabayan. Hindi niya matutuloy. So doon po sa mga sinabi po ng mga viewers niya, ito po ay nabigay po ng stress dito kay Trixie at talagang siya po ay sumabog po live Makabayan. For more details, let's watch this. So, pinost ko yung announcement tungkol dun sa darating na Maisog Rally sa Angeles, Pampanga. Nag-press con na sila kahapon and so on. Ha? Sunod-sunod na, mami, harangin na yan. Ay, haharangin na naman yan. Ay, hindi yan matutuloy kasi ganito gagawin ng kabila. Bakit nyo pinopromote yung ginagawa ng kabila? Hindi ko naiintindihan. Bakit nyo pinupush at pinapublicize yung ginagawa ng kabila? Bakit parang tuwan-tuwa pa kayo? Ay, attorney, mabablock lang yan.
ay attorney, magkakaroon na naman ng ganito, ganyan. Unang-una, hindi ninyo tinignan. Number one, private po yung lugar, hindi ito Freedom Park. Okay? Magkaintindihan lang tayo. And pangalawa, bakit po ninyo pinapublicize yung ginagawa ng administrasyon? Parang pinalalabas ninyo na, ay, useless yung maisog na yan kasi harangin lang kayo. Bakit? Ano yung problema with our trying this? Ano yung problema? Ba ayaw ninyong matuloy? Whose side are you on? Gusto kong malaman, why do you keep repeating that? Hindi ko naintindihan. Parang in-announce na nga, ito may maisog. Ano walang mangyayari dyan? Ano ba kayo? Di ba? Parang, sabihin, kasi attorney, we have to be aware that they've done this already. Parang hindi tayo aware. Ano ba? Nandyan ako. Nakailang cancellation ako ng ticket. Alam ko na pwede nilang gawin yan. Alam ko na this is an entire possibility. I don't think anybody in this country or who is aware of maisog is unaware of what they can do. Bakit kailangan? Binida ninyo yung capability nila to do it? Why? Why are you doing that? Why are you discouraging people from going? Is dapat nga sinasabi ninyo, tara, regardless of what they're going to do, we will be there. Sabi ni Micah, kung walk for peace lang ang gagawin ng mga tao, attorney, di kayo po yung gumawa ng walk for peace. Paano magkakaroon ng speakers? Hindi naman natin sinasabing hindi pwede. Pwede naman lahat yan. Pero ito yung gusto ng maisog. If you want to create an event, by all means, do that. Nobody's stopping anybody from doing anything. Except kayo. Parang pinipigilan niyo yung maisog tapos sinasabi niyo, ay hindi, mahaharang lang yan. So panalo na, declare na natin, panalo na yung kabila, ganun ba? At ang masakit niyan, mga DDS yung mga nagsasabi niyan. Yung mga pro-maisog, yung mga nag-hashtag maisog, ay harangin lang yan. Quit whining. Yung maisog nga fight nga tayo Kahit anong gawin nila sa atin, they going to stop us? Ang difference is, di ba? Kailangan tayo, kung maninindigan tayo. Dig in. If they try. High blood mga kabayan. Na high blood. Kasi hindi na sa ito pinaniwalaan mga kabayan. At least, di ba? Ito po kasi yung mga epekto na ngayon sa ating mga ipinaglaban ito mga kabayan. Yung araw-araw natin po dito na pagdadaldal, umepekto na po sa kanila. Kasi nga, 'di ba, lagi kong sinasabi dito na sana i-share ho natin ang ating mga videos mga kababayan para marami po tayong matulungan po ng mga kababayan na nauto po doon sa kabilang kampo. Kasi ang mga ipinaglaban natin dito, ang mga sinasabi natin dito, puro na po katotohanan mga kababayan. Wala naman kasing kwenta yung mga ginagawa nilang hakbang doon ng mga autogralyo mga kababayan. 'Di ba? Ano bang nagawa niyan? Sa komunidad natin? Ang pinagawa ng mga kababayan, kundi yan lang po ay nakakasira sa ating bansa. Ang kanilang ginagawa mga kababayan, ipinapahiya nila si PBBM, sinisiraan nating gobyerno, ayaw ng polisiya ng PBBM, pero nakita ho natin na maganda po ang mga polisiya at maganda rin po ang nagawa ni PBBM. Lagi lang sinasabi na hindi na maganda kasi hindi na sila ito at wala na po sila dito sa kapangyarihan mga kababayan. At kapag wala sila sa kapangyarihan, hindi kasi nila nagagawa po ang kailang gustong gawin. Makurap naman kasi. Mga kurap naman kasi mga kababayan. So dito po sa ating mga pinaglaban, may epekto na po. Di ba lagi kong sinasabi sa inyo, how many times? Lagi kong sinasabi sa inyo na marami na pong na-convert po, nariwanagan po ng mga DDS mga kababayan. Dahil po yan sa mga pag-iingay po ng mga pro-admin vlogger, dahil po yan sa pag-iingay po ni Sir Ivan. Diba? So dito po sa ating mga ebidensyang ipinapakita dito, nagkagulo na sila mga kababayan, nagawatak-watak na at basag na ang kanilang mga planong hindi maganda at mga masamang plano po dito kay PBBM. Okay, so ipakita ko rin po sa inyo. Ito pong schedule, di ba sabi ko na wala pong nangyaring rally doon po sa Hong Kong mga kababayan ko. Yung sinasabi nila na non-remittance day, which is that is the other day mga kababayan, di ba, June 15.
wala akong nakitang post doon sa Taps Coalition, wala pong gin-vlog doon po sa mga vlogger po ng mga gunggong sa kabilang kampo makabayan, as in wala akong nakita. Kasi hindi pala ito natuloy, kundi ni-risk na makabayan, forward nila. So dahil po sa mga post, dahil po sa post doon sa Taps Coalition, kasi nga ito po yung ni-risk na makabayan, nakita ko sa baba, wala palang umattend doon or walang nagplano na atin doon. Siguro mayroon silang trabaho makabayan that day. Siguro lang. Or wala na pong interesado sa kanilang ginagawa po na rally. Kaya wala pong umattend makabayan. Ngayon, forward nila June 23. Wrong pala yung sinabi ko nung una makabayan. Di ba sinabi ko June 22? June 23 pala ang kailang next schedule doon po sa Hong Kong sa Kennedy Town makabayan. Alam niyo ba, memorable yan sa akin ang Kennedy Town. Di ba sabi ko sa inyo na nagtrabaho ko noon dyan po sa Hong Kong last 2007 for 1 year and half makabayan. So dyan po ako sa Kennedy Town po nagtrabaho. Kasi nagtrabaho kasi ako noon doon po sa LBC warehouse makabayan. So ang warehouse po ng LBC dyan kasi sa Kennedy Town. At syempre dyan po ako nag-stay makabayan. Nakalimutan ko ng building yun eh. Basta malapit lang po sa warehouse, sa mataas po na building makabayan sa Kennedy Town. Kaya memorable po sa akin ang Kennedy Town makabayan. Kung malalaw natin, dyan po sa ating kababayan po dyan po sa Hong Kong, sa may Kennedy Town, meron po dyan, di ba, meron pong docking area dyan makabayan. Di ba, parang pier, docking area. So, sa malapit na po sa pier makabayan, nandyan po yung isang malaki po na warehouse na kung sa baba, meron pong sikat dyan eh. Meron pong sikat dyan na parang forwarders yata yan na padalahan na po makabayan. So sa taas niyan, ang LBC rin po. So dyan po ako nagtrabaho po noon makabayan last 2007. Okay, so na-forward nila June 23, 2024 sa Kennedy Town makabayan ang Mautog Rally sa Hong Kong. Titingnan natin kung ilan ba dito ang dadalo makabayan. Ngayon, ipakita ko rin po sa inyo ang vlog po ni Mike Abe makabayan kasi dito talagang tiniris niya, talagang binasag niya ito po mga pro-China na mga vlogger at pati po ito mga gunggong po ng mga bayaran na mga digong vlogger makabayan. For more details, let's watch this. Kaya pala panay ang batikos nila sa ating gobyerno dahil ayaw nilang mabuko ang kanilang mga ginawa noong araw. Yan din ba ang dahilan kung bakit gusto nilang pabagsakin sa napakaagang panahon ng Marcos administration dahil alam nilang mabubuko ng gobyernong ito ang mga maaaring maling ginawa ng nakaraang pamahalaan dahil rule of law ang pinapairal ni Pangulong Marcos. Human rights violation ay pangalagaan. Rule of law ang pinapairal. Hindi pwedeng pagtakpan kahit sino kapag lumalabag sa batas. Yan ang policy ng Pangulong Marcos. Kaya pala from day one ay maingay ang mga anti-Marcos, ang mga Duterte at kanilang mga vloggers. Kasi yan pala yung kanilang malawakang plano na gibain ang gobyernong ito dahil ba meron kayong pinagtatakpan na ngayon ay dahan-dahang na-discovery na. Di ba? At kaya naman po ang mga tao, mga Pilipino dito at sa abroad dahil gising na sa katotohanan, hindi na naniniwala sa kanila. Kahit yung mga followers at supporters ng mga Duterte noong nakaraang eleksyon na 2022, nag-aalisa na rin. Dahil sawa na sila sa mga gimmick at pamumulitika ng mga Duterte, ng mga vloggers nila at ng mga DDS. Hindi ko nila lahat, pero marami sa kanila ayaw ng tangkilikin at suportahan ng mga dati nilang supporters dahil naniniwala sila dapat may pagkakaisa, katahimikan at suportahan ang nakaupong Pangulo, si President Marcos Jr. Ayun po yun. So sa akin pong mga opinion at interpretation sa mga nangyayari ay sa halos 2 taon na kailang paninira. Ngayong araw iniisip ko, bakit pa sila ang agang manira? Bakit pa ang aga nilang gustong palitan si Pangulong Marcos kahit wala sa lugar at labag sa batas? Dahil ang eleksyon ay sa 2028 pa sa presidential, bakit sila nagmamadali? So posibleng ito ang dahilan. Gusto nilang pagtakpan ang mga maaaring kanilang kasalanan o maling ginawa ng nakaraang gobyerno sa operasyon ng Pogo at iba pang di umano'y korupsyon na iniimbestigahan na ngayon ng Kongreso, especially sa overprice sa COVID-19 program. Di ba? Na bilyong-bilyong nakakalula. 47.6 billion ang nagastos at meron daw 129 billion na pagkakautang ng mga panahon yan. So yan pa. Dito sa Pogo, maliit ang kita ng gobyerno.
Pero napakalaking business. So sino ang kumikita dyan? Ayan, di ba? Yan po yung mga kaduda-duda. So punong-puno ng pagdududa, punong-puno ng mga issue ang kasalukuyang mga kampanya ng ating gobyerno para linis ng pamahalaan. Kaya naman po yung kabilang grupo na mga anti-Marcos ay gigil na gigil. Pinipersonal ang ating Pangulo at ang ating gobyerno dahil ayaw nilang umabot sa ganitong pagkakataon na magkabukuhan dahil lalong hihiwalay ang mga tao sa kanila. Kasi kung matino kang Pilipino, bakit ka sasama sa mga posibleng ng abuso sa ating kapangyarihan? Ng abuso sa karapatan ng tao at ng gobyerno, di ba? At sa ating mga batas, di ba? Kaya nga yung grupong Duterte, Kibuloy, laging iisa ang galawan. Kasi yung Kibuloy, ibang iso naman yan. Siguro gustong pagtakpan yung mga kaso. Dahil yung kanyang mga kaso, nung pampanahon ni Duterte, hindi gumalaw kasi kaibigan niya si Duterte. Ngayon, dahil Marcos na, gumalaw na ng gumalaw dahil gusto ng Pangulo, bigyan ng hustisya, umiral ang mga batas at rule of law. Kaya nagkampihan sila. So yung ba yung gustong pagtakpan? Yung mga posibleng criminal case or criminal na mga galawan? At saka itong mga iba pang mga isong nagputo ka na hindi na may tago. Marami pa po, tandaan nyo, marami pa pong madidiscover ang ating gobyerno. Yan yung galaw ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, yung galaw ng PNP, galaw ng Kongreso sa mga investigasyon and aid of legislation, Committee on Human Rights, Committee on Illegal Drugs, Committee on Good Government, Committee on Justice, at yung Committee on Appropriation, lalabas at lalabas dyan kung saan ginamit ang pera, magkano ang naging utang, at ano ang mga programa. At itong mga iba pang naglalabasan. So sa ngayon, sa akin pong nakikita, nabawasan na, halos wala ng issue ang mga anti-Marcos dahil naubos na sa halos 2 taon na kailang paninira na umabot na nga sa pamimersonal, wala na sa issue. Ngayon ang gobyerno ay tuloy-tuloy lang ang galaw na didiskubre dahan-dahan ang mga posibleng kanilang pananagutan at pananagutan sa batas ng mga taong matinding manira sa ating pamahalaan. Kaya hirap ang mga DDS vlogger paano ipagtanggol ang kanilang mga kakampi at kinakampihan. Kaya nga sa ngayon, ang kanilang ginagawa, puro personal na lang. Pati mga vlogger nagsasakripisyo sa ating bayan, mga vlogger na nagmamahal sa bayan at nagmamahal sa bansa, sumusuporta kay Pangulong Marcos, pinipersonal na ng mga DDS vlogger kasi wala na silang materyales. Kung hindi sirain alin sa magitan ng personal na fake news, walang katotohanan, puro paninira lang kasi wala na silang magawa. Sunog na sunog ang lahat sa katotohanan. May kasabihan, kailanman ang katotohanan ay hindi pwedeng pagtakpan. Nakakatawa na kasi itong mga DBS makabayan. Kahit ano lang mga ginagawa itong mga paninira po nating gobyerno. At meron po silang bago daw na plan B. Hintayin natin po kung ano yung plan B na makabayan. Kasi ayaw talaga nila na aabot po sa July 31 ito pong si PBM. Diba? Yan po ang plano ng makabayan, July 31. So before pa na date na yan, matanggal na po sa pesto itong si PBM. Kaya double time na nga sila eh. Nagpanik na makabayan. At babalikan na po natin yung sinabi po na ni Trixie Cruz Makabayan na sabi na galit siya kasi nga 'di ba ilang beses daw siya dito na-cancel po ang kanyang flight, ang kanyang ticket sa mga rallies, pero sige pa rin sa Makabayan. Sa kanyang sinabi, inuto niya ang kanyang mga viewers, bakit ibayad naman sa Makabayan? Bakit naman siya ma-stress sa kanyang ticket samantalang sila po ay sponsored, sila po ay bayad Makabayan. Matuloy man ang kanilang rallying mautog, matuloy man yan or hindi, bayad na po sila Makabayan. Di ba? Bakit naman siya ma-stress doon? Gonggong talaga eh. Bakit siya na-stress? Kasi hindi na po siya pinaniwalaan Makabayan ng kanyang mga viewers. Kasi wala pong maidudulot po na maganda ang ginagawa lang paninira po sa ating gobyerno. Makasira lang po yan kay PBM, makasira lang po yan ng bansang Pilipinas Makabayan. Okay? So anyways, i-shoutout na po natin. Nandyan po shoutout daw si Batang Tondo na si Rosalinda Ilopre. Hi to Evelyn Garcia. Kasama rin po natin si Ashen. Shoutout
sa mga Luta at Tienza family na nandyan sa Dubai. Hi to Aurora Mercado ng Mangaldan, Pangasinan. Nandiyan po si John Wick, Jess Tubto from Calamba, Laguna. Ishoutout po natin si Jelen Quezon, Carmila Managay Salinga. Nandiyan po si Nesty Mar, Laksao, Maniklang. Ishoutout natin si Apple Nash, Otilo Lim Diesto, Victor Robin, Alicia Leak, Gemma Sampilo Camarines, Nida Grace Dingkong. Nandiyan po si Biole Buenaventura, Bebe Garcia, and hi to Ivy B. Alonso. Okay, so mga kababayan ko, any comment, suggestion, reaction sa ating mga topics ng araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. Okay, so anyways mga kababayan ko, yan po ang ating mga nakalap ng balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan niyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, muli lumalapit ako sa iyo upang ipagdasal ang aking minamahal na pamilya. Hinihiling ko na dinggin mo ang aking pagsusumamo at protektahan ang aking pamilya mula sa anumang pinsala o sakuna. Naway bigyan mo po sila ng karunungan at pag-unawa upang makagawa ng mga tamang desisyon at pagpili sa lahat ng bagay. Naway alisin mo ang anumang pagkakabahabahagi at salungatan sa amin at punuin ang aming tahanan sa pagkakaisa at pagkakasundo. Naway ipalaganap mo ang kapayapaan at kagalakan sa aming tahanan. At naway ang iyong pag-ibig tumagos sa bawat sulok ng aming sambahayan. Papuri sa iyo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Panahon na ng pagbabago.